Mga ka-A to Z, alam niyo po ba na araw din ng SONA taong 2021 nang unang umere ang ating programang Balitang A to Z. At ngayon, makalipas ang 5 taon, iisa pa rin ang ating misyon, ang maghatid ng impormasyon at inspirasyon. Kaya naman bilang paggunita sa ating anibersaryo, tara po at balikan natin ng ilan sa hindi malilimutang sandali mula sa ating newsroom. Limang taon na magmula ng unang sumahimpapawid ang Balitang A to Z mula sa ating newsroom dito sa Strata 2000 sa kalahating dekadang yun. Ano-ano nga ba ang mga tumatak na pangyayari sa ating mismong mga tagapagbalita? Siguro nating beats the first time. Yung first time nating umere, July in 2021. July 26, 2021. Yan po ang huling SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. And yung surprise for the whole Philippines, that was the first ever Olympic gold win. Itong Senate shooting, isa yun sa pinakakatakutan namin. Siyempre nandun si Ace Cruz. Nagkaputukan nung gabing yon. Actually, patapos na yung coverage ko. Biglang may aarestuhin daw, sabi ng OSAA, ng Senate Sergeant at Arms. Tapos, ang bilis ng pangyayari. May mga dumating na mga Marines, may dumating na mga armadong grupo. Tapos, yun na. Palapit na ako dun sa scene, biglang bang, 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 bang. Unang pumasok sa isip ko, siyempre yung balita, makapaghatid ng balita at malaman ano yung dahilan ng pagputok na yon. At sumunod na yung parang, teka, kailangan ba talagang may putukan na mangyari dito sa Senado? Yung translation coverage ko this year, doon makikita mo yung faith, yung pananampalataya, yung paniniwala ng mga tao doon sa sinasamahan nilang prosesyon na yon. And siguro, yung isang reason din bakit siya memorable for me is yung cameraman ko noon, nagkahiwalay kami habang nagko-cover kami kasi natangay kami ng mga taong sumama sa prosesyon. So, napunta ako sa gitna, napunta siya sa may unahan. So, that time parang andun yung takot mo. Ito yung maghahanap ka talaga ng mga case study, yung mga exclusive stories ko na talagang human-centered. Yung pinaka-recent ko na story, ito yung nag-aayos lang ng jeep tapos bigla siyang na-hit and run. Mula politika, usapin ng pitaka at bituka, at marami pang iba. Sama-sama nating binantayan ang mga ganap sa kabila ng mga hamon. Nag-live kami sa isang rally, dyan lang din sa may Ortigas. And then, after nung live namin, ang dami na namin nakitang comments and videos sa TikTok saying na bias daw kami, na mali-mali daw yung information na sinasabi namin. Which is, I'd like to clarify din na hindi mali yung information namin doon kasi galing po yun sa authority. Pero higit sa lahat ay ang mga kwentong may kurot sa puso. Sa Cebu, kahit ako mismo na-touch ako doon, yung bayanihang Pilipino pala, totoo pa rin pala, kahit sa panahong ito. Imagine, pagdating namin doon, talagang wala akong alam na ganun pala katindi yung dinanas nila. Pero, nagtutulungan pa rin sila. Nag-blood donation drive tayo sa unang taon niya. Parang it's our way of public service. Siguro yung pinaka-inspirational story for me ay yung first time natin gumawa ng charity project natin. Every Christmas we do that. But the first visit we did dun sa Bahay Aruga, which is the halfway house para dun sa mga pasyente na may cancer, especially kids. Like I said, life is hard. Meron naman tayong mga kanya-kanyang dalahin sa buhay. Pero kung makita mo yung innocence ng bata na may pinagdadaanan siya na mas mabigat, na hindi mo ma-imagine na yun yung pinagdadaanan nila na kalbaryo sa buhay tsaka sa kalusugan nila. And yet, they managed to smile, hoping to inspire others. Ako pa yung na-inspire lalo. So that one is I would say, the most inspirational story we've had. Kaya naman sa ating anibersaryo, isang malaking pasasalamat sa ating mga manonood dahil sa inyong patuloy na pagsama sa ating pagbabalita ng mga impormasyon at kwentong puno ng inspirasyon.
Happy anniversary po sa ating lahat na bumubuo ng Balitang A to Z mula sa ating crew sa loob at labas ng himpilan, sa ating mga boss sa ZBNI at A to Z at syempre sa ating mga manonood na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Isang karangalan po ang inyong patuloy na pagtitiwala. Maraming salamat. At muli, kung kayo ay may mga kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula kay dating Pangulo ng Pilipinas na si Fidel V. Ramos. Ang sabi niya, ang pagbibigay kapangyarihan sa mamamayan ang pundasyon ng pambansang kaunlaran.